Mga kaibigan, naisip mo na ba na kapag nilisan mo ang mundong ito, ay sa langit pupunta ang kaluluwa mo? Kung hindi pa, maganda na tiyakin natin yan o tiyakin mo na sa langit pupunta ang kaluluwa mo. Sapagkat maigsi lang ang buhay natin sa mundong ito, kahit mahirap, mayaman, maayos ang kalusugan, hindi maayos, bata, matanda, o sa lahat ng edad, ay dumarating ang kamatayan. Sabi nga ng salita ng Diyos sa James 4:14, "Whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life?" O ano ba ang ating buhay? Ang buhay natin, sabi ng salita ng Diyos, "It is even a vapor that appears for a little time and then vanish away." Diba? Ang buhay natin, inihalin tulad ng salita ng Diyos na parang usok lamang o parang isang singaw na kaunting panahon nakikita natin, ngunit naglalaho agad. Ganyan ang ating buhay. Kaya nga maganda na tiyakin natin na sa langit pupunta ang ating kaluluwa. So now, paano natin matiyak na sa langit pupunta ang ating kaluluwa? May dalawang kaparaanan ng Diyos na nais niyang gawin para matiyak natin na sa langit tayo pupunta. Again, take note na hindi kaparaanan ng tao ang gagawin natin para mapunta sa langit, kundi kaparaanan ng Diyos para tayo ay mapunta sa langit. So ano ba ang kaparaanan ng Diyos? Dalawa lang yan, mga kaibigan. Una, dahil tayo ay makasalanan, ang gagawin lang natin ay magsisi ng tunay sa ating mga kasalanan. Pagsisihan natin ito ng tunay sa puso. Hindi natin nga kailangan na alalahanin lahat ng mga kasalanan natin sapagkat hindi natin ito maaalala lahat. Ang gusto lang ng Diyos ay makita niya yung tunay na pagsisisi sa puso mo. Pangalawang kaparaanan na gusto ng Diyos ay tanggapin mo ang kanyang bugtong na isinilang na anak na ating Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan, take note, walang ibang tanging daan patungo sa kanyang kaharian o sa langit kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Wala pang naimbento ang mundong ito para mapunta tayo sa langit, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang tanging paraan para tayo ay makapunta sa langit o para matiyak natin na sa langit pupunta ang ating kaluluwa. Kaya nga, sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. So paano ba tayo inibig ng Diyos? At ang sanlibutan ito, tayong lahat yan ng mga tao na makasalanan. Paano niya tayo inibig? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na isinilang na anak. Sino yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. Para saan? Upang ang sumampalataya, maniwala o tatanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi na mapapahamak, hindi na pupunta ng impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Walang ibang tanging daan, mga kaibigan, patungo sa langit kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Again, ang kaparaanan ng Diyos, dalawa. Una, dahil tayo makasalanan, kailangan natin pagsisihan yan sa harapan ng Diyos, hindi sa harapan ng tao. Pangalawa, tanggapin ang kanyang bugtong na isinilang na anak. Sino yon? Ang ating Panginoong Jesucristo. Pag ginawa mo yan, mga kaibigan, nagsisi ka ng tunay sa iyong mga kasalanan, tinanggap mo ang kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas, ay bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kaibigan, hanggat hindi mo pa nililisan ang mundong ito at napapakinggan mo pa yung videong ito, tanggapin mo na ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas at magsisi ng tunay sa kasalanan. Pag ginawa mo ng tunay sa puso yan, aminin mo na ikaw ay makasalanan, aminin mo sa harapan ng Panginoong Diyos na at pagsisihan yan at tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas. At bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Sana gawin mo yan, kaibigan, bago lumisa o bago mo lisanin ang mundong ito para wala kang pagsisihan. Yun lang, maraming salamat mga kaibigan.